tayo po idadako sa instruction from the Word of God mula po sa aklat ng Mateo chapter 2 verses 1 to 15. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ipapanganak, asaan ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan nito ni Herodes, siya'y naligali, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganitong sinusulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol, kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig ng bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nitong ginto, insenso at mira. Nang pauwi ng mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daang pauwi. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon ay dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ang lahat ng may pandinig ay makinig, mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin banal, salamat po sa iyong provision sa amin. Dinala mo po kami rito upang maunawaan namin ang napakahalagang event na ito kung saan ikaw ay nagkatawang tao upang magkamit kami ng kaligtasan, magawa namin yung mga hindi namin kayang gawin sa biyaya at espiritu na nagmumula sa iyo. Katulad po ngayon, Panginoon, na kami sumasamba, dalangin po namin, Panginoon, ang Santong Espiritong ipinagkaloob mo sa amin ang magbigay sa amin ng makalangit na karunungan, mapagkumbabang puso, upang hindi lamang po namin maintindihan ang iyong mga salita, magkaroon din po kami ng pagnanais na masunod at maipamuhay ang pag-asang dala mula po sa iyong mga salita. Ikaw po ang lubos na mataas, madakila, mapasalamatan sa umagang ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Happy Lord's Day. Kapag bare months na, ano ba ang ating napapansin? Masigla ang daan, puno ang mall, traffic, lahat nag-aabang ng 13-month pay, kung may 13-month man sila. Lahat excited. Iba na yung ambience, malamig na, basta something is coming. Alam natin yan kapag bare months. Kasi kapag Pasko, ang madalas na nagiging isipin natin ay yung sabsaban, yung angel, at yung mga pastol. Di ba? Dito sa narrative ng Mark chapter 2, makikita nga natin na mali agad yung konsepto ng Belen. Kasi yung konsepto ng Belen, may 3 haring dumalaw at sila ay nasa sabsaban pa. Nasa bahay na si Jesus nito. Already siya ay toddler na. No? Mga 2 years old, 3 years old, something like that. Sige ni Zion, ganyan. So, ang unang witness kasi ng
kapanganakan ng Panginoon, yung eksaktong kaganapan na yun, ay mga shepherds. Nasa Luke chapter 2. No? So dito sa Matthew chapter 1, makikita natin na yung mga wise men, hindi naman sila hari, no? Ay pumunta, sinundan nila yung Star of Jacob, doon sa bahay kung nasaan yung mag-ina. So, madalas natin naiisip pag Christmas season, sabsaban, angels, mga pastol. Pero bihira nating pag-usapan o kaya naman mapag-isipan ang tunay na kaganapan sa Biblia tulad ng takbuhan, takot, resistance sa truth, and even exile. Sa chapter 2 ng Gospel of Matthew, ang kwento ng kapanganakan ni Kristo ay hindi romantic. Ito ay nagpapakita ng political oppression, murderous intent, rejection, and even exile. So yung pinabasa ko sa inyo kanina, Exodus chapter 1 verses 8 to 22. Ito'y typology ng magaganap sa kapanganakan ng Panginoon. Meron ding political oppression. Ayaw nila yung hari. Takot silang mawalan ng sovereignty or authority sa kapangyarihang meron sila. So anong ginawa nung panahon ni Moses? Pinapatay lahat ng bata. No? 2 years old po ba? Doon naman sa time ni Christ. So can you imagine kung gaano katindi yung oppression na kanilang hinaharap during those times. At some point, ito pa rin yung mga reality na hindi natin may iwasan sa Christian faith even until today. Meron pa rin oppression, meron pa rin rejection, at meron pa rin exile. Ang Israel nung panahon ni Jesus ay nasa ilalim ng Roman rule at si Herodes yung kanilang inilagay as a puppet king. Hindi siya yung totoong king. Yung totoong king ng Israel noon ay yung emperador ng Roma. So, sino ba si Herodes? Isang malupit, insecure, at handang pumatay para mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Alam niyo sa history, maraming pinapatay si Herodes, even yung members ng kanyang family, kasi kalaban niya to sa power. Ganon to katindi. Sa gitna ng ganitong kadiliman, merong oppression, murderous intent, rejection, pagpaplanong pumatay, may rejection at exile, pinanganak ang tunay na hari. At kung matatandaan natin yung Old Testament, sa Psalms chapter 1, ipinakita yung dalawang landas, the way of the righteous and the way of the wicked. Ano kaya pipiliin ng natural mankind doon? Way of the righteous o way of the wicked? Of course, way of the wicked sa kanilang natural capacity. At pagdating ng Psalms chapter 2, merong pinaglalarawan ng Old Testament. Larawan ng mga haring nagkakatipon upang labanan ang Diyos. So may mga bansa, may mga king sila, at nag-unite sila, saan? Para labanan ang Diyos. Naging ironic ang tagpong ito kapag naaalala natin ang kasaysayan ng Israel. Pinili nilang maghangad ng physical king, means sa 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Gusto nila ng king kasi nainggit sila sa mga nation na nakapaligid sa kanila. Kahit na yung king nila ay yung Diyos na mismo. Ayaw nila nun. Gusto nila physical king. Ang naging bunga ng kalapastangan ng ito, way of the wicked, ay hindi kaginhawahan kundi mas marami pang suliranin. Bakit? Sapagkat ang kapalaran ng bayan ng Diyos, ng Israel, ay nakasalalay sa katapatan ng haring mamumuno sa kanila. Pag wicked yung king, magkasuffer yung buong nation. Wala ka naman magagawa doon sa king. Isang lineage lang yun eh. E paano kung yung anak salbahe, yun ang heir? E di ibig sabihin, alam mo na, pag namatay yung king namin, sigurado suffering kami nito. Pero yun yung pinili nila, way of the wicked. Ganyan pa man, sa kabila ng pagkakamaling yun, hindi pinabayaan ng Diyos yung kanyang covenant promise. Sa halip, ipinangako niya ang pagdating ng isang tunay at tapat na hari. Ang pag-asa
ng lahat na naghihintay sa ganap na pagpapanumbalik ng kailangan ng makasalanang sangkatauhan. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong Lord's Day 51. Title po ng message natin ngayong umaga, Mula sa Kadiliman Tungo sa Liwanag ni Kristo. Meron po tayong 3 puntos. Una, si Jesus ang hari na hinahanap ng mga bansa. Si Jesus ang hari na hinahanap ng lahat ng mga bansa o hinahanap ng mga bansa. Basahin po natin yung verse 1 to 6. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas na mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ipapanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin kahit naparito kami upang siya ay sambahin. Nang mabalitaan ito ni Herodes, siya'y naligali, gayon din ng buong Jerusalem, kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinusulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Mahalagang balikan po muna natin for us to understand yung pangyayari sa Matthew chapter 1. Sa Matthew chapter 1, ipinapakita po, para maunawaan natin yung context, no? Sa chapter 1, inilahad yung talaan ng lahi ni Jesus. Yung genealogy niya. Mula kanino? Kay Abraham. Ito po ay may direct connection sa Abrahamic covenant. Ano ba yung Abrahamic covenant? May ipapanganak at yung buong bansa, yung lahat ng nations ay pagpapalain dahil sa seed na lalabas. Hindi ito nagkataon sapagkat ang pangunahing audience ni Matthew ay mga Jews. So ang inaantay nila, yung Abrahamic promise. Ang bayang matagal na naghihintay sa ipinangakong pagpapala sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng binhi na naunang ipinahayag sa proto-evangelyo o yung tinatawag nating the first gospel, yung seed of the woman, yung sa Genesis chapter 3:15 na aapak sa ulo ng ahas after sila i-curse ng Diyos, na inaasahang lalabas mula sa lipi ni Abraham. So, Adamic covenant tsaka Abrahamic covenant, yung fulfillment ay pinapoint out agad ni Matthew. Kapansin-pansin sa genealogy ni Jesus, yung pagkasama ng 5 babae. Isang hindi pangkaraniwang gawain sa sinaunang panahon. May 5 babaeng binanggit yan. Hindi yun, puro lalaki madalas ang binabanggit. Ipinapakita nito na ang Diyos ay kumikilos sa mga hindi inaasahang paraan at sa mga hindi perpektong sitwasyon sapagkat siya ay Diyos na higit na naghahayag sa gitna ng kahinaan at kakulangan ng tao. Yung kwento ng 5 babaeng yun ay very terrific kung titingnan natin sa Old Testament. At makikita natin kung paano pinreserve ng Diyos yung promised seed sa storyline ng 5 kababaihang ito. Meron na agad na ipinapakita na hindi siya katulad ng inaasahan ng mundo na engrande yung pagpasok para i-announce yung kanyang kingship. Matapos ang genealogy, agad na nag-shift yung story ni Matthew kina Mary and Joseph, sa Mary and Joseph narrative. At ang kanilang love story ay nakasentro sa katuparan ng pahayag ng Diyos sa Isaiah chapter 7. Ano ba sabi sa Isaiah chapter 7? Merong maglilihing isang dalaga. At ang ipapangalan sa batang ito ay Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Sa Isaiah chapter 7, ihinahayag ang pagsilang ng Mesaya mula sa isang birhen. Pagkatapos ito, dumating na yung mga magay. Chapter 2, sino ba yung mga magays na ito? Mga wise men, mga pantas. Sila po ay mga hintil na lumalakbay upang sambahin ang bagong silang na hari. Dito, kapansin-pansin na bagamat dumami po yung kaharian, 'di ba sa Psalms 2, dumami yung kingdom at lahat sila against sa Diyos. Bagamat dumami na yung kaharian, kasi mga Gentiles sila, ibig sabihin hindi sila mula ron sa kingdom of Israel o sa kingdom of Judah,
Bagamat dumami na yung kaharian, mga lipi at mga bansa, nakatuon pa din ang kwento sa iisang redemptive plan. Iisang hari ang sinusundan nila. Sa iisang covenant, isang sinusundan ng kwento ng Old Testament, ng buong scripture, ang pagdating ng pangako. At ipinapakita pa nga, mga kapatid, na maging ang mga hintil na alam kaganapan ng pagkilos ng Diyos sa bayan ng Israel ay inaabangan ng pagdating ng redemption. Hindi ba ganito rin yung kwento doon sa Joshua nung may mga spies? Nagpadala sila ng 2 spy doon sa Jericho. At yung isang babae doon, sino yung babaeng yun? Si Rahab. Kasama yan sa genealogy ni Christ. Ano siya? Ano yung kanyang profession? Prostitute. Tinago niya yung 2 spy na doon. Anong reason bakit niya tinago? Nabalitaan ko yung ginawa ng Diyos ninyo sa dagat na pula. After that, kung yung kanta nagtie ng yellow ribbon, ay si Rahab hindi, red ribbon. Hindi ko alam kung ano ba yun, choco fudge, cookies and cream, whatever, pero red ribbon. At nung sabi nung 2 spy, itali mo yan at kukunin ka namin pag lumubog yung Jericho. Isa-save ka namin. Picture ng may isa-save siya, may elect siya doon, pero Gentile yon. Nung kinuha na si Rahab, saan na siya sumama? Sa people of God na naglalakbay papunta sa lupang pangako. So nakikita na natin agad na may Gentile talagang masasave mula pa noon. At kasama dito kasama si Rahab, ironically, sa genealogy ni Christ. So kasama siya ron sa physical lineage ni Christ. So, makikita naman natin dito sa Matthew chapter 2, yung larawan na kapareha, isang hentil or grupo ng mga hentil, mga Magi's, na tinawag ng Diyos upang siya ay sambahin. Lahat sila, yung mga tinawag upang sumamba sa Diyos, ay nag-aantay ng pagdating ng redemption. Ano raw inaantay ng mga tinawag ng Diyos upang sumamba sa Kanya? Yung pagdating ng redemption. Ganun din po yung inaantay ng churches ngayon. Ang inaantay ng churches ngayon ay ang pagbabalik ni Jesus upang kumpletuhin ang Kanyang pangako sa church. So hindi pa pwede na pag Christmas wala ho tayo na wala tayong service. Hindi ba? Meron po akong nakita sa Facebook nung nakaraan at pinost ko nga yun, nakakalungkot. Ito po yung announcement nito. Sikat po itong fellowship na ito. Service announcement. Starting this Sunday, December 21, there will be no service on the following dates. December 21, December 28, January 4th. Our regular Sunday service will resume on January 11th. What is the reason? This break is to give way for our church family to enjoy meaningful time with their loved ones. To enjoy meaningful. Ito pa. Take well-deserved rest. Well-deserved rest. Pastor, di ako magka-church, pagod ako. Hindi ba ang Lord's Day ay larawan ng eternal rest with Christ? Anong well-deserved rest? And allow our ministries to recharge. So, Lord's Day, hindi sila na-recharge? As we prepare for the year ahead, anong klaseng preparation niyan? At anong goal niyan kung wala si Kristo doon? Pero may note naman sila, hindi sila masyadong malupit. During these Sundays, you may continue to worship. Worship. What do you mean by worship? Dapat nandun ka. During these Sundays, yung mga Sundays daw na wala sila, you may continue to worship by watching the CCF main
ministries, the CF Main Sunday Service live stream on YouTube and on Facebook. Manood na lang kayo. Sa YouTube, tsaka sa Facebook. We look forward to gathering again soon. Have a blessed Sunday and refreshing holiday season. Sobrang disaster na itong announcement na ito. That's from CCF Tokyo, Japan. How can you celebrate the... Antindi ano? Ano ba inaantay natin sa church every Sunday? Sino ba inaantay natin sa church every Sunday? Di ba pagbalik na Jesus? Para tapusin ang lahat. At makapag-rest na tayo ultimately in His presence. So sa pasimula ng chapter 2, makita natin agad, ito bang announcement na to ay parang kay Herod? Parang kay Jesus? Sa palimula ng chapter 2, dumating po yung mga magay mula sa silangan. Mga Gentile sila. Naghahanap ng hari ng mga Hudyo. Ito ay pagpapakita na mula pa po sa Old Testament, malinaw na merong Messiah. At ang Messiah na ito ay ang tunay na hari. Siya din ang tunay na Israel. Hindi lamang para sa Israel, kundi para sa lahat ng bansa na tinawag ng Diyos para siya ay sambahin. Siya yung inaantay ng lahat. Siya yung meaning ng lahat. Hindi aksidente na hintil yung mga sumasamba sa kaganapang ito. Ipinapakita nito ang katuparan ng tipan ng Diyos, ng covenant ng Diyos kay Abraham. Genesis chapter 12 verse 3. In you, Abraham, all the families of the earth shall be blessed. Kaya pala sa Reformed churches ang binibilang family, no? Ilang family kayo sa church? Kasi covenant ang ine-emphasis eh. Families. Si Kristo, ang seed ni Abraham, na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng bansa. Ang mga magay ay pinaniniwala ang mga pantas at mga astrologist. Hindi sila mga hari, kundi katulad po sila ni Propeta Daniel at ni Joseph the Dreamer. Mga pari o mga court advisors, pinaniniwalaan na sila ay mula sa Mesopotamia, isang region ng ancient Babylon. Ang ancient astrologers na ito ay nag-i-interpret ng mga astronomical phenomena bilang pag-herald sa kapanganakan ng mga hari. So alam nila, may lalabas na king. At sa tagpong ito, hindi typical physical king ang matatagpuan nila. Bilang mga nag-aaral ng mga bituin, sinusundan nila ang pahayag na ibinigay ng Diyos noong una pa man sa pamamagitan rin ng isang Gentile. Sino ito? Si Balaam. Isang false prophet. You know the story of Balaam? Ang story niya is this. False prophet siya. Kalaban siya ng Diyos. At yung mga kalaban ng Diyos, nirentahan siya. Isumpa mo yung Israel. Sabi niya, mahirap yan. Makapangyarihan ng Diyos niya. Hindi. Lalakihan naman yung bayad. Basta i-curse niyo yung Israel. So, sige. Tinanggap niya yung bayad. Kita natin, wala siyang conscience. Di siya takot sa Diyos. Kaya alam nung gabi na naginip siya. Kinausap siya ni Yahweh. Ito yung sasabihin mo. Pag di mo ito sinabi mo, mamamatay ka. So, nung pagkakataon na nandyan yung Israel, binless niya yung Israel 3 times. Pagpapalain kayo. So, sabi nung nag-rent sa kanya, kung ayaw mo silang sumpain, wag mo na lang silang i-bless. Hindi mo na nga sila sinumpa, binless mo pa sila. Sabi ni Balaam, hindi pwedeng hindi matupad yung sinabi ni Yahweh. At ayon sa kanyang prophecy, si Balaam ay isang Gentile, Numbers 24 verse 17, ipinahayag niya ang tungkol sa isisilang mula kay Jacob. Pinalatan niya ang pangalan na Jacob, di ba? Anong ibig sabihin ng pangalan na Jacob? Deceiver. Tapos pinalitan ito ng Israel. So may Star of Jacob. Yung sinusundan nila ay Star of Jacob. Ito yung promise na darating, yung king. At ang propesiyang ito ang nagsilbing gabay patungo sa Messiah.
Sa ganitong paraan, malinaw na ipinapakita na mula pa simula ay ipinapahayag na ng Diyos ang kanyang planong kaligtasan maging sa mga Gentiles. Mahalaga po ang konsepto ng hari sa narrative ng Biblia sapagkat ito ay nag-uugat sa federal headship. Kung sino yung hari, siya yung representative ng buong bayan. Kung si Jesus pala, ang tunay na Israel, ito ay kapahayagan na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay kabilang sa totoong Israel. The church, the real, the genuine, the authentic, the promised people of God. Sila po ang bayan ng Diyos na lubos niyang minamahal. Sa kanyang pagkatao at pamumuno, ang kanyang bayan ay kanyang kinakatawan. Siya yung ating representative. Dalawa lang po ang pwede natin maging representative. Si Adam at yung second Adam. Because dalawa lang silang walang sin. Pero yung isa, nagkaroon ng sin. Yun yung reason kung bakit tayo namamatay. Dahil in our natural capability, wala kang magagawa. Siya yung inappoint ng Diyos eh. Bakit tayo namamatay? Because sa federal headship natin, nalalaman man natin o hindi, o federal headship ni Adan to us, siya yung ating representative and he failed. Yan ang dahilan kung bakit lahat tayo nag-fail. Ito yung paalala sa atin mga kapatid, na ang buhay talaga natin punong-puno ng pagsubok. May trabaho ka, may pagsubok. Wala kang trabaho, may pagsubok. May pera ka, may pagsubok. Wala kang pera, may pagsubok. Lahat may pagsubok. Pero ang Christian faith ay hindi pessimistic na walang hope. Meron tayong hope kay Christ. Kaya kung meron tayong pagsubok na pinagdadaanan, lalo na ngayong season of Christmas, may mga bit-bitin tayo and so on. Saan ba tayo dapat tumingin? Kay Jesus. Because siya ang katagumpayan natin. He is our federal head. Hindi ba pwede na dahil sa mga pagsubok na ito, lalayo tayo sa Kanya, higit natin siyang kailangan, higit kailanman. Kapag tayo dumadanas ng pagsubok, ang sabi pa ni Pedro, 1 Peter chapter 4 verse 12, huwag tayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na parang ito'y hindi pangkaraniwan. Hindi lang pagsubok, ang sabi niya, mabibigat. At ang sabi niya, na parang hindi pangkaraniwan. Pangkaraniwan pala sa Kristiyano yun eh. Because ito yung naglalapit sa atin, patungo sa pag-asa natin kay Jesus. Huwag tayong lumayo, huwag natin pilitin lumayo, o isiping lumayo, o di naman kaya piliing lumayo kapag dumadanas tayo ng paghihirap o pagsubok. Dapat ito ang magtulak sa atin sa pag-asa natin kay Jesus. So, importante sa mga Hudyo at sa konsepto na ito, yung narrative ng king. Because doon sa salamin o sa federal headship ng king, sumasalamin kung anong sitwasyon at kahihinat na ng bayan. Kung si Jesus ang tunay na Israel, taayong kanyang bayan ay tunay na Israel. At may pag-asa sa pagkakakilanlan ng Diyos sa atin dahil kay Jesus. Sa kanya kasi pagkatao at pamumuno, yung kanyang bayan, yung church, ay kanyang kinatawan. At sa kanyang katapatan, dahil si Jesus ay tapat, nakasalalay po ang ating kaligtasan at pagkakakilanlan bilang bayan ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Bakit? Kilala niya si Jesus. Anak niya si Jesus. Mga kapatid, anong pinagkaiba ng elect sa non-elect? Parehas silang sinner. At meron bang pagkakaibang pag-ibig ng Diyos sa mga nasa church? Yes. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nag-iisang bugtong na anak ng Diyos. Sobrang mahal niya yan. And you know kung bakit kamahal ng Diyos at kung gaano kanya kamahal? Because sa federal headship ni Christ, kung paano niya tingnan ng may buong pag-ibig si Jesus, ganun kanya tinitingnan. Because sa federal headship na meron kay Jesus. Think about that. Ganon niya minahal si Jesus. He prepares everything for His only begotten Son. At dahil kay Kristo, our federal head, yung pag-ibig na meron sa church ay yung pag-ibig ng Diyos Ama kay Jesus. Kaya ang gusto ng Father ay lumakad tayo katulad ng kay Jesus.
Dahil si Jesus ang ating federal head. At ang federal headship na ito ay sinundan ng quotation ni Matthew ng isa na namang Old Testament passages. So mapapansin nyo, puro Old Testament passages yung ginagamit ni Matthew dahil alam niya na alam ng mga Hudyo yung Old Testament. Saan natin ito matatagpuan? Sa Micah chapter 5 verse 2. Ano sabi po doon? From you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel. Lalabas daw sa Bethlehem, yung pinakamaliit na bayan. Yung bayang pinamaliit ng lahat ng panahon na yon. Yung ruler ng Israel, yung totoong king ng Israel. Yung Bethlehem. Ano ibig sabihin ng Bethlehem? House of bread. Ironically, sinabi ni Jesus, John chapter 6, I am the bread of life. Ang Bethlehem, maliit, hindi mahalaga sa mata ng mundo, ngunit pinili ng Diyos. At ito po yung pattern ng covenant grace. Hindi greater, hindi dakila, kundi hamak po ang ginagamit ng Diyos. Kung susuriin po natin ang buong presentation ni Matthew, malinaw ang kanyang layunin. Una, meron pong 4 na layunin si Matthew na dapat natin makita dito sa passages na ito. Una, ipinakita niya na ang katuparan ng lahat ng lumang tipan o lahat ng covenant sa Old Testament ay nagaganap kay Jesus. Pangalawa, ang pagdating po ng Messiah ay isang hayag na patotoo, isang bold proclamation ng katapatan ng Diyos. Kung paano niya po iniingatan ang ipinangakong binhi mula pa sa Genesis, paano niya pinreserve yun, ang daming digmaan nangyari, paano yun na-preserve, at kung paano naganap ang himala ng paglilihi ng isang birhen. Pangatlo, ang pagdating ng mga hintil upang sumamba, mga magays, ay patunay na ang kaligtasang dala ng Messiah ay hindi nakatali sa physical lineage, kundi sa tipan ng Diyos. Yung kasi akala ng mga Jew, even until today, ang akala nila, porque Jew sila, therefore saved sila. Hindi po. Ang salvation ay hindi nakatali sa family ties or whatever, kundi sa covenant ng Diyos sa salvation. Pang-apat, and this one is heavy at dapat magkaroon tayo ng reflection about this. Ang Messiah ay ang magdadala ng tunay at ganap na pag-ibig. Paano po? Pastor, saan dyan nakita na yung Messiah ay magdadala ng tunay at ganap na pag-ibig? Paano? Paano siya nahayag dyan? Hindi po katakataka na si Mateo ay gumamit ng mahigit kumulang 48 quotations. 48 Old Testament quotations. Old Testament quotation. Upang patunayan na si Kristo, na si Jesus ang Kristo. Gumamit siya ng 48 Old Testament quotation referring to Christ as the Messiah King. Bakit niya tayo ginawa? Dahil siya po ay isang Hudyo na umaasa sa pagdating ng Messiah na ipinangako mula pa sa lumang tipan. So gumamit siya ng 48 Old Testament quotation para bigyan ng emphasis na si Christ, na si Jesus Christ yung Messiah. Subalit, asan yung love doon, pastor, na nakita sa Messiah? Hindi ba hindi naman lingid sa ating kaalaman na si Mateo, isa sa 12, ay isang maniningil ng buwis na kinamumuhian ng kapwa niya Hudyo? Alam natin yun. Ang isang maniningil ng buwis ay ka-level ng mga prostitute at mga sinners. Ganon kababa ang tingin sa kanya. Sa normal na kalagayan, kapag may tao pong galit sa atin, namumuhi sa atin, ang maaari nating ibalik ay 2 ulit na ganon. Hindi naman tayo papayag sa ating natural na kalagayan. Nasasaktan tayo at di tayo makakaganti at gusto natin yung ganti natin mas matindi. So, bali dito natin makikita, si Mateo po ay sumulat para sa mga Hudyo, mga taong ayaw sa kanya. At ang purpose ng kanyang pagsulat ay upang ipahayag ang kaligtasang kanyang tinanggap kay Jesus. At ito mismo po ang diwa ng Pasko. Ang Diyos sa tapat sa kanyang pangako,
dumarating upang iligtas ang kanyang bayan, Hudyo man o Hintil, sa pamamagitan ni Kristo. Lahat ay makasalanan, lahat ay nararapat lamang kamuhian. Subalit ang katotohanan tungkol kay Jesus ang magdadala sa tunay na transformation para sa mga totoong sumasamba sa tunay na hari. Ito ay magdudulot sa atin ng tunay na pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Ang totoong nauunawaan ng Pasko, gaano man kagalit sa kanyang tao, gusto niyang share ng gospel. Look at your Bibles, 1 John chapter 4 verse 9. Unang Juan chapter 4 verse 9. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Paano ni-reveal ng Diyos yung kanyang love? Sa atin, nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Paano in-express ng Diyos yung kanyang love? He sent His Son in order for us to what? To have life. At lahat ng binuhay ng Diyos, ito din yung nanaisin sa mga taong hostile sa Kanya because meron siyang pananaw na higit sa hostility towards Him. Alam niya na kaya may hostility towards Him is because of sinful nature ng mga taong gumagawa nito sa Kanya. Dito natin makikita, si Mateo ay sumulat sa mga Hudyo upang ipahayag na ang kaligtasan na kanyang tinanggap kay Jesus ay malinaw. Ang haring hinahanap ng mga bansa, si Jesus, ay palaging nahahayag sa buhay ng mga taong naliwanagan ng bituin ng mabuting balita patungo sa paanan ng krus ni Jesus. Tulad ba ng mga magay, nakita ba natin yung liwanag patungo sa paanan ng krus ni Kristo sa pamamagitan ng mabuting balita? Dinala ba tayo ng mabuting balita sa paanan ng krus ni Jesus upang magsisi? Hindi ito matatagpuan ng mga nasa sanlibutan. Subalit, ang mga nakakasumpong neto ay magiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong tulad natin nung una. Hindi ka mahal-mahal at hindi marunong magmahal sacrificially. And even ourselves, hindi natin kayang mahalin in our natural capacity. Sa kabilang dako, meron namang mga Herodes. Sino nga ba si Herodes? Isang huwad na hari. Siya'y punong-puno ng takot. Hindi dahil kulang siya ng kapangyarihan, kundi dahil alam niyang ang pagsilang ng tunay na hari ay nangangahulugan ng pagkatapos ng kanyang huwad na paghahari. Nung lumabas ng bituin, nabalitaan niya nandun yung mga magay hinahanap ang hari ng mga Hudyo, naligalig siya. At tingnan natin kung gaano siya kapangahas, katuso. Verse 4, kaya tinipon niya ang lahat ng punong pari at mga tagapagturo ng kasulatan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Sapagkat ganito ang tumugon sila sa Bethlehem po. Bakit ito kailangan malaman ni Herodes? Because kailangan niyang patayin yung king niyan dahil ito'y banta sa kanyang paghahari. Ang tunay na hari ay laging banta sa mga kahariang tinatayo sa kasinungalingan, karahasan, at sariling interes. Kaya imbis na sumamba, si Herodes ay nagplano ng destruction sapagkat ang pusong kumakapit sa kapangyarihan ay laging laban sa authority ng Diyos. Dito po nagiging personal yung text. Ang tanong sa mga chapter 2 ay hindi lamang kung sino ang sinilang na hari ng mga Hudyo, kung hindi sino nagahari sa ating mga puso ngayon. Kapag si Kristo ang tunay na hari ng buhay natin, katulad ng ating confession, hindi lahat ng nasa loob natin ay magagalak. Kasi may mga Herodes pa rin sa ating mga puso na patuloy na nag-aalsa, pagmamataas, paghahangad ng kontrol. Gusto natin magkaroon ng sariling pamumuno sa lahat ng bagay. And we question God. Why God? Pag hindi ayon sa ating kagustuhan ng mga nangyayari.
Kaya ang tanong ay hindi talaga maiiwasan. Ipinapadala ba ng Diyos ang manining na mensahe na mabuting balita ni Jesus sa iyo upang siya ay iyong sambahin? O ikaw ang umahanap sa Kanya upang mapanatili mo ang sarili mong trono at masabi mo sa sarili mo na ikaw ang gumawa ng paraan para sa iyong kaligtasan? Sapagkat ang parehong paghahanap ay maaaring magmukhang relihiyoso, ngunit iisa lamang po doon ang nagtatapos sa tunay na pagsamba. Yung alam niyang kinaawaan lamang siya, kaya siya nakakapagsamba sa Diyos. Si Herod, may trono, ngunit wala siyang kapayapaan. Tinatawag siyang hari ng mga Hudyo, ngunit nang marinig niyang tungkol sa kapanganakan ng tunay na hari, siya ay nabagabag, siya ay naligalig. Ang parehong balita na nagdala ng kagalakan sa mga magay ay nagdala naman ng takot sa kanya. Ang pusong kapit sa makamundong pangako, makamundong kapangyarihan, ay hindi kailanman tatanggap ng paghahari ni Kristo. Nakita din natin sa narrative, ang mga punong pari at mga eskriba. Alam nila ang kasulatan, kaya nilang banggitin yung propesiya at tukuyin kung ano at saan yung tamang lugar. Ngunit ang kaalamang hindi binago ang puso ay nananatiling kaalaman lamang. Hindi sila naglakbay patungo sa Bethlehem, hindi sila lumuhod, wala nga silang desire na sambahin itong hari na ito. Ang kanilang tamang sagot ay hindi na uwi sa tamang tugon. Makikita pa nga natin na umayon sila kay Herod, na maging sariling kaanak ay handang ipapatay sa takot na maging rival niya sa kapangyarihan. Ipinapakita po ng Matthew chapter 2 na hindi sapat ang kaalaman kung hindi kikilos ang biyaya ng Diyos. Ang tunay na pagsamba ay hindi bunga ng katalinuhan, ng posisyon o religious privilege, kung hindi ng pusong binuhay at inakay ng Diyos patungo kay Kristo. Wala pong neutral na tugon sa hari. Ang ilan ay lalapit at sasamba at ang ilan ay lalaban. Dalawa lang yun. Andun ako sa gitna, wala ko doon. Ang ilan ay mananatiling may alam, ngunit walang pagbabago. Ang tanong ay hindi po kung gaano karaming ang alam nating information at trivia tungkol kay Jesus, sa kapanganakan ni Jesus, sa Reformed Theology, sa Christian Confession. It is not the issue here. Ang issue po dito, kung tayo ba'y inilapit ng Diyos sa Kanya upang lumuhod at sumamba. Bakit? Dahil ang paglapit ng Diyos kay Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng mabuting balita ng kaligtasan ay ang simula ng tunay na karunungan na magbubunga ng tunay na pagsamba, kapakumbabaan, ganap na pagkisisi, at tunay na espiritual na paglago. Kung ang pagdating ng hari na inaantay ng lahat ng nations ay sineselebrate natin sa season na ito, anong tunay na relevance nito sa atin? Hindi po sapat ang external religiosity. Hindi po sapat na magpatayo tayo ng malalaking temples, fully air-conditioned, whatever. O pagiging active sa religious activities. Kasi ginawa rin po ito ni Herod. Alam niyo po ba, na yung 40 years na yung templo na sinabi ni Jesus na wasakin niyo yan, after 3 days i-restore ko yan. Yun po ay pinagawa ni Herod. Nagpagawa po siya ng mga gandang building, kaya mahal na mahal siya, paborito siya, idol siya ng mga religious leaders nung panahon niya. That is the reason. Pero malinaw sa scripture, pwedeng very religious ang isang tao, pero hostile pa rin yung puso niya sa tunay na hari. Hindi rin po sapat ang knowledge about celebration. Yung December 25 ay hindi po pagan. Ito po ay magaling ka magpaliwanag. Alam mo talaga yung historical context niyan. Kasi, even unbelievers can celebrate Christmas. Meron silang awareness, meron silang tradition, pero ayon po sa scripture, ang natural heart is dead in sin. Walang kakayang sumamba sa hari apart from the sovereign grace of God. Ang tamang response po sa pagdating ng hari ay hindi po self-produced. Worship, preparation, at faith
are not human achievements. They are fruit of grace. Kung may tunay na pagsamba, iyon ay dahil ang Diyos mismo ang kumikilos. He regenerates the heart. He granted repentance and faith. He keeps, He secures, He assures His people habang naghihintay sila ng second coming ni Kristo. So ang question po is not simply, handa ba ako ngayong Christmas? May handa ba kami ngayong Christmas? Handa ba ang aking puso ngayong Christmas? Hindi po yun ang question. Ang question is this: has the King already conquered my heart? Tulad ni Paul sa ating reading of the law. Am I ready to face even the King para sabihin at i-confess ang aking pananampalataya? Why is that so important? Lalo na sa Christmas season, na magkaroon tayo ng reflection, has the King already conquered my heart? This is the reason. Because the same King who came in humility will return in glory. Kung paano natin tinitignan yung pagdating in humility ng King na yan, yun yung pag-asa natin sa kanyang pagbabalik in glory. Kaya ang church ay walang Christmas break. At dapat maunawaan natin na ang pagbabalik niya ay upang tuparin completely yung kanyang pangako sa kanyang covenant people. Yung mga taong effectually called and preserved by His Spirit, they will surely persevere in worship. Listen, they will surely persevere in worship. Hindi sila aalisin ng Diyos sa church. Pananatilihin sila dyan. Bibigyan sila ng hope, ng faith, hanggang wakas. It's either ng kawakasan ng buhay nila o kawakasan ng sanlibutan ito, pananatilihin sila ng Diyos sa iglesia. Pangalawang puntos, si Jesus ang hari na magliliwanag sa kadiliman. Verses 13 to 15. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo sa Ehipto ang iyong mag-ina at huwag kang aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at ng gabi ring yon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Hindi ba nakapagtataka? Bakit Egypt? Why Egypt? Bakit kailangan tumakas si Jesus at ang piniling lugar ng Diyos ay Egypt? Isang lugar na sa buong Old Testament ay simbolo ng pagkaalipin, kadiliman, at judgment ng Diyos. Hindi lamang po sa Exodus mahanap na ganoon ang larawan ng Egypt. All throughout the Old Testament, larawan na ito ng slavery, darkness, judgment of God. Ito pong sagot. Dahil si Jesus ang katuparan ng buong redemptive history. Hindi lamang siya ipinanganak bilang tunay na Israel, binubuo niya muli ang kwento ng Israel at binabago niya ang kahulugan ng Egypt magpakilanman. Sa Lumang Tipan po, kilala ang Egypt bilang lugar ng slavery, darkness, and judgment. Dito, nakulong at pinahirapan ang Israel. Hindi ba nabasa nyo kanina bago tayo mag-start? So, kailangan pahirapan sila. Dito rin, iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan bilang kanyang mga anak. Tama? Sabi ng Diyos, ililigtas ko yung aking mga anak. That's referring to Israel. At ang sabi po sa Hosea chapter 11 verse 1, when Israel was child, I loved him. And out of Egypt,
I called my son. Muli, may allusion na naman si Mark at meron siya literal na pagkuha ng Old Testament passage. Kinuha niya sa Hosea chapter 11 verse 1. Yung kwento ni Jesus. When Israel was child, I love him, and out of Egypt I called my son. Sa unang tingin po, ang anak dito ay yung Israel. Pero sa mabuting balita kay Mateo, mapapansin nyo na agad in-imply niya ito kay Jesus. So sa Old Testament, pag tinignan mo siya, yung Israel to as a nation. Pero dito sa Gospel of Matthew, dinirekta niya itong nakatied up kay Christ. Hindi, si Jesus ito. Bakit? Bakit si Jesus pala ito at hindi pala yung nation of Israel na dinala niya sa Egypt? Dahil si Jesus ang true and faithful Israel. Matatandaan po natin na habang Israel ay bumagsak sa kanilang pagsunod. Bumagsak ba sila sa pagsunod sa Diyos? Hello? Maraming beses. Paulit-ulit. Si Jesus ay nanatiling tapat sa bawat hakbang. Mula sa pagpasok niya sa Egypt hanggang sa 40 days ng pagsubok sa wilderness. So makikita niyo, nasa tiyan pa lang si Jesus. Gumawa na ng paraan ng Diyos para maging faithful siya sa mandato. Ginamit niya yung mga magulang. Si Jose, dalhin mo yung anak mo doon, mag-ina mo sa Egypt. Napakahalaga pala na yung mga bata, tinuturuan natin sumunod sa Diyos. Covenantal language ito, hindi ba? Ituro nyo sa inyong mga anak, so on. So nakita natin kay Jesus ang unang ganun. Hindi lang yung bata yung faithful, maging yung mga magulang niya ay faithful. So, nung lumaki na siya, after niya mabautismoan, sa siya nagpunta, sa siya dinala ng Espiritu Santo, sa wilderness. Ilang araw siya doon? 40. Sinisimbolo nun yung 40 years sa wilderness ng Israel. Yung Israel noon, sa loob ng 40 years na yan, gaano karami yung pagsunod nila? At tingnan niyo yung ratio sa pagsaway nila. Nilabas sila sa pagkakaalipin, pinalaya sila para sambahin yung totoong Diyos. Nakita nila lahat ng himalang ginawa ng Diyos mula sa paghahati niya sa dagat na pula at nabalitaan pa nga ito ng mga Gentile tulad ni Rahab. Pero ano sabi nila? Buti pa doon sa Egypt, nakakain kami ng gusto namin. Bumalik na lang kayo tayo sa Egypt. Buti pa doon sa Egypt, napipili natin yung mga gusto natin. Dito, sa wilderness, lagi na lang mana. Nagreklamo pa sila na parang pinaghirapan nila yung mana. Saan ba galing yung mana na yon? Wala, pag-isip nila sa umaga, kukunin na lang nila at kakainin nila. Nagreklamo pa sila. Ganun ka-rebellious ang mankind. Sinamahan sila ng Diyos hanggang sa dulo, hindi ba? Pero ano nangyari? Gumawa pa rin sila ng graven images. Sinamba pa rin nila yung gusto nilang Diyos. Nagkaroon ng schism. Nag-uusap-usap sila, labanan natin si Moses. Na representative ng Diyos. Ayaw nila sa Diyos na nagligtas sa kanila. Hindi ba ganun din tayo? Bagamat maganda ang plano ng Diyos kayong Lord's Day, para sa church, minsan pinipili nating ma-absent. Kasi tinitingnan natin na mas maganda yata yung plano ko ngayon kaya sa plano ng Diyos sa akin. Hindi ba? Buti na lang, sa loob ng 40 days, kung tayo ay nag-fail, 40 years pataas kung gaano naman tayo haba ang buhay, puro failure pa rin yan apart from God, apart from Christ. Sa loob ng 40 days, si Christ, tinapatan niya yung ating mga pagkukulang at kasalanan. Ito po yung dapat natin maintindihan sa Christmas eh. Yes, our sins were great, but His righteousness is way greater. Yes, sa ating condemnation na magdudulot sa atin ng death is great, but His resurrection and His promise is far greater. Ang Egypt po, sa kasaysayan ng bayan ng Diyos, ay naging larawan ng hatol, slavery, and suffering.
Pero makikita natin sa narrative, ito'y muling ginamit ng Diyos para sa kanyang dakilang plano ng pagtubos. Sa pamamagitan ng kanyang sovereign will, ang lugar na minsang sumaksi sa luha ng Israel ay naging kanlungan ng sanggol ng Mesaya. Hindi ba sinabi sa Book of Isaiah na yung kaganapang ito, iiyak yung mga anak ni Rachel? Sino may mga anak ni Rachel? Si Jacob tsaka si Esau. No? Bakit sila mag-iiyakan? Papatayin lahat yung sanggol ng 2 years old pababa. So kung yung Egypt ay naging larawan at naging saksi ng luha ng Israel, ito rin po ay naging kanlungan ng sanggol na Mesaya. At hindi po ito nagkataon. Ang Diyos na nag-utos mismo kay Jose. Ito ay malinaw na patunay na ang Diyos ang may hawak ng human history. Binabago niya ang kahulugan ng mga lugar at pangyayari upang ihayag ang kanyang dakilang biyaya. Ang kapanganakan po ni Kristo, hindi agad nawala ang kapanganakan po ng ating Panginoon, makikita natin na hindi agad nawala yung panganib at paghihirap. Sa halip, ang anak ng Diyos ay dinala sa Egypt upang iligtas mula sa galit ni Herodes. Dito natin makikita ang lalim ng kapakumbabaan ni Kristo. Ang tagapagligtas ng mundo ay naging takas. Naging fugitive. Naging exiled. Bakit? Sino ba totoong exiled siya? No, sa wilderness, sino in exile? Sa garden, sino? Si Adam at saka si Eve. Bakit? Sinner sila. Now, think about that. Si Christ, hindi naman siya kailangan i-exile eh. Kailangan ba siya i-exile? Hindi. But because of us and for us, kailangan niyang maranasan ito. Look at the humbleness. Ang tagapagligtas ng mundo ay naging takas, umaasa sa pangangalaga ng Ama. Ngunit sa gitna po ng panganib, ang Egypt ay naging lugar ng proteksyon at tahimik na paghahanda. Isang patunay na kahit sa mga lugar na may dilim na alaala, ang Diyos ay gumagawa ng bagong simula. Tulad ng ginawa ng Diyos kay Moses. Merong pinreserve sa darkness na light. Pagdating dito sa New Testament, nakita natin yung same situation pero much greater revelation ng Diyos. Ito bang mensahe ng Pasko para sa atin? Ang Diyos ay hindi natakot na pumasok sa kasaysayan, wasak ng kasalanan. Sa halip, pinapasok niya ito upang tayo ay tubusin. Ang mga lugar ng ating kahinaan, kabiguan at sugat na tila Egypt ng ating buhay ay maaaring gawing lugar ng kanyang presensya at gawain. Sa pamamagitan po ni Kristo, ang hatol ay napapalitan ng grace at ang takot ay napapalitan ng hope. Kaya sa Reformed perspective, ito ay napapaalala sa atin ng sovereignty at faithfulness ng Diyos sa kanyang covenant. Ang Diyos na naglabas sa Israel mula sa Egypt ay siya ring Diyos na nagpadala kay Kristo doon upang ipakita na ang kaligtasan ay ganap na gawa ng kanyang biyaya. Kaya po mga kapatid, ngayong Pasko, ating pinagdiriwang ang katotohanan ang Mesiyas ay dumating hindi lamang upang iligtas tayo mula sa kasalanan, kundi upang samahan tayo sa gitna ng ating paglalakbay hanggang ang kanyang layunin ng pagtubos ay ganap na maisakatuparan. Jesus did not come to make bad people good. He came to make dead people live. Jesus did not come merely to improve our behavior, but to regenerate the spiritually dead by grace alone. Hindi lamang po siya dumating dito para ayusin yung behavior natin, kundi bigyan tayo ng buhay because we are in our natural capacity, in our natural state, spiritually dead. Jesus did not come to reform the morality or the morally broken. Hindi siya pumunta dito para reformahin kasi morally broken tayo, but to regenerate the spiritually dead by grace alone. Sa ating buhay, may mga Egypt pa rin. Mga lugar ng kasalanan, trauma, takot, at pagkabihag, stronghold sa atin ng sin.
Ito ang mga bahagi ng ating puso at experience na tila walang pag-asa. Mga espasyong pinaghaharian ng dilim at tila lumalaban sa tunay na freedom from sins. Sa sarili nating lakas, hindi natin kayang takasan ng mga ito, mga kapatid. Ngunit, ito ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Pinuntahan ni Kristo ang Egypt para sa atin. Hindi siya nanatili sa ligtas at maluwalhating kalangitan, pumasok siya sa panganib at kadiliman ng mundong ito. Ipinapakita nito na walang lugar sa ating buhay na hindi kayang pasukin ng kanyang biyaya. Ang biyayang nagliligtas ay hindi lamang nag-aayos ng ating pagkatao. Ito'y bumubuhay sa ating mga patay na kasalanan. Para sa iglesia, bilang katawan ni Kristo, tayo tinawag na maging daluyan ng liwanag sa mga Egypt sa ating paligid. Sa loob ng pamilya natin, sa loob ng community natin, sa loob ng ating lipunan. Hindi po sapat ang kaalaman, panglabas na relihiyosong gawain. Tayo ay tinawag tulad ni Pablo sa ating reading of the law. Tinawag sa tapat na presensya at mapanubos na pagkilos bilang patotoo na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa gitna ng kadiliman. Pastor, sinner kasi ako, baka sabihin ganito, ganyan, and so on. Kaya ka nga sinave dun para ipakita na you were enlightened. Kaya po sa bawat mananampalataya, hindi sapat na alam lang natin ang kwento ng Pasko at kaligtasan. Tinatawag tayo ni Kristo na siyasatin ang ating mga puso. Pinahihintulutan ba natin ang Kristong tagapagligtas sa ating mga Egypt o pinanghahawakan pa rin natin ang sarili nating trono? Kapag si Kristo ang tunay na hari, ang mga lugar ng ating pagkabihag, stronghold sa atin ng sin, ay nagiging entablado, nagiging stage ng kanyang grace. At ngayong Pasko, tayong mga binigyang ng biyaya upang maunawaan ang tunay na diwa ng pagdiriwang na ito, ay inaanyayahang muling alalahanin ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Sa biyaya ni Kristo, tayo ay tunay ng pinalaya mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Gayunman, habang tayo po ay nabubuhay pa sa mundong ito, hindi pa rin natin lubos na may iwasan ng kahinaan ng ating laman. Tayo ay naligtas na, ngunit patuloy pang hinuhubog. Nabubuhay po tayo sa pagitan ng ngayon at ng hindi pa. Englishin ko, already but not yet. Subalit, ang ating pag-asa ay matibay at tiyak kung paanong si Jesus ay dumating sa kababaang loob ng unang Pasko. Siya rin po ay babalik na puno ng kadakilaan at kaluwalhatian. Sa kanyang muling pagparito, ganap at kompleto niyang tatapusin ang kanyang gawaing pangtubos. Bibigyan niya tayo ng bagong katauhan, malaya na sa kasalanan at kamatayan, at dadalhin niya tayo sa kanyang walang hanggang kaharian. Ito po ang eschatological goal ng Christmas. Hindi lamang ang pagsilang ng tagapagligtas ang ating dapat inaalala, kung hindi yung katiyakan ng ganap na pagpapanibago ng lahat ng bagay sa kanyang muling pagparito. Sa ganito pong liwanag, mga kapatid, mauunawaan natin na ang pagpasok ni Jesus sa Egypt ay hindi lamang pangyayaring historical, kundi isang malinaw na foreshadowing ng kanyang redemptive mission. Mula sa paglilihi sa kanya, kung mapapansin natin, madami na siyang tinupad na kaganapan para sa ating kaligtasan. Siya ang tapat na anak, ang tunay na Israel na nagtagumpay kung saan ang lahat ay nabigo. Siya ang Misaya na pumasok sa panganib upang iligtas ang kanyang bayan, at dahil sa kanyang katapatan, ang bawat kabilang sa kanya under his federal headship ay may katiyakang ligtas sa kanyang kamay at tinatawag na mamuhay sa pananampalataya habang inaantay po natin ang kanyang muling o dakilang pagbabalik. Kaya't ang kadiliman ng ating nakaraan at mga pakikibaka po natin sa kasalanan sa kasalukuyan ay hindi dahilan ng kawalan ng pag-asa. No. Every Christmas season, ito po yung tingnan natin. Nangihina na ba ako? Na-lose hope na ba ako? Look at the promise. From manger to glory. Sa halip, ang mga ito ay nagiging lugar
kung saan higit po natin nakikita ang katapatan at kapangyarihan ng ating hari. Ang hari na dumating, ang hari na kasama natin ngayon, at ang hari na muling babalik upang gawing ganap ang kanyang kaharian magpakilanman. Si Jesus, ang tunay na anak ng tipan na pumasok sa kadiliman ng Egypt upang iligtas ang kanyang bayan at dalhin sila sa liwanag ng Diyos. Salamat sa Kanya. Panghuling puntos po, si Jesus, ang haring tagapagligtas. The warrior king. Sa kwento po ng kapanganakan ng Panginoon, makikita natin na ginawa ni Herodes ang lahat. Lahat ng kaya niya, lahat ng pwedeng maging resources niya para supilin ang isang baby boy. Para supilin ang ipinangakong child, son, at warrior sa Isaiah chapter 9. Ang sanggol na sinisilayan ng supernatural light mula sa Star of Jacob. Dahil sa takot niyang mawalan ng kapangyarihan, nauwi po ito sa karahasan. At makikita natin sa Matthew chapter 2, verse 16 to 18, isang madugong massacre ang nangyari. Look at that passage, verse 16 to 18. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. So siya pa yung nagalit, no? At piling niya siya pa yung niloko. No? Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot ito mula sa gulang na 2 taon po ba, batay sa panahong sinabi ng kanyang mga pantas. Look at that massacre. So yung edad lang ni Dilis, yung edad lang ni Sayo, no? May malay ba yun? So ito yung unang Christmas, kapag hindi mo spiritual hindi spiritual lens ang gagamitin mo, sobrang brutal nito. Kaya napapaisip ako, itong mga taong mahilig magbati ng Merry Christmas and Happy New Year, ano? Tapos hindi na mananampalataya. Naiintindihan niya bang nire-romanticize niya lang yung sitwasyon? As in order for us to understand it, we need to use our spiritual lens. Paano naging glorious sa kabila ng massacre ang kaganapan? Kung nakita natin, madugong massacre ang nangyari. Mga batang walang kalaban-laban ang pinatay. Ipinapakita po ni Mateo, gamit ang Old Testament, ang pagmumor ng Israel. Isang collective cry ng bayan ng Diyos. Dahil ang second generation na magiging tagapagtaguyod sana ng God's kingdom sa paniniwala ng mga Hudyo ay unti-unting pinapatay. Mahalaga sa kanila yung mga bata, di ba? Kasi ito yung dominion power eh. Yun yung pangako ng Diyos sa kanila. So pag may second generation, tuloy yung promise ng Diyos. Nakita natin, naintindihan nyo kanila, binasa nyo sa Exodus chapter 1, hindi ba? Nung pinapatay yung mga bata, anong sabi nila? Ako po, walang next generation. Pero pinagpala ng Diyos yung mga komadrona, di ba? Binigyan sila ng sariling pamilya because ganun ka-importante yung covenantal family. Ganun ka-importante sa mga mananampalatayang church because yan ang yung covenant family. Hindi ka pwede mawala doon. No? So, kaya nga, ito yung konsepto ng feminism, di ba? O wag ka muna mag-asawa. Dapat pangarap muna. Dapat kumpletuhin mo muna lahat and so on, so on, so on. Dami kotse kayo, bahay kayo, and so on. Di ba? Ang mandato agad ng Diyos sa people niya is to subdue the earth, to fill it under the covenant of God. Hindi ba? So, dito natin makita, bakit nag-mourn yung bayan ng Diyos? Naku, unti-unting mawawala yung covenant promise. Not knowing na iniisip nila na yung covenant promise ay nasa kanila pa rin kakayahan. At nasa dami pa rin ng lipi nila. Hindi. Unti-unti nang ipinapakita ng Diyos na ang pag-asa ng covenant people ay nasa isang tao. Nasa isang baby. Kaya mapapaisip tayo, hindi pala katulad ng masaya celebration ngayon ang totoong Christmas. Yung unang Christmas, hindi pala. Katulad ng introduction natin, masaya yung ilaw, maingay, pumunta ka sa munisipyo, kulay. 12 billion ang pondo doon, di ba? 4 ba? Oh. Maliwanag talaga yun. 4 million ba naman ang inubos doon eh. Pag di ba naman nagliwanag yan parang araw, no?
Ewan ko lang, mas liwanag ng araw yun. Pero think about that, 4 million. So makikita natin, hindi pala ganun katulad, ano? Dumating ang kapanganakan ng Panginoon, yung unang Pasko, sa gitna ng dugo, luha at kadiliman. Ito dapat yung maintindihan natin mga kapatid sa totoong diwa ng Pasko. Duguan ka ba? Luhaan ka ba? Nasa kadiliman ka ba? Pinanganak si Jesus. Yun ang Pasko. Ano kaya ang iniisip ng mga religious leaders na loyal kay Herod ng mga panahong to? Diba yung mga scribes, yung mga priests, ang iniisip nila? Meron kaya naglakas loob na awatin siya doon sa pagmamasakir niya? Kung wala, at wala naman talaga tayo nabasa, hindi ba nagpapakita ito na sobrang dark ng story? Dahil, maging yung mga inaasahan sanang tagapagturo ng salita ng Diyos ay natatakot na sa dilim. O di naman kaya, kaalyado na ng dilim. At hindi ba, hindi na ito bago? Ine-echo nito yung Old Testament event noong panahon ni Moses kung saan pinapatay din ang mga Hebreo baby na lalaki dahil sa takot ng Egypt na maging makapangyarihan ng Israel. Subalit dahil tapat siya, kumilos ang Diyos. Iniligtas siya si Moses, ang taong tatawagin niya para ilabas ang kanyang bayan at dalhin sa bundok. Bakit sa bundok? Kasi nandun po nagtatagpo yung heaven and earth at yun po ay typology ng katapusan ng mundo kung saan pag-iisahin ng Diyos ang langit at lupa. Hindi po sa heaven ang final destination natin. Ang final destination natin ay sa new heaven and earth. At ito po ay isang picture ng Lord's Day. Ang pagtitipon ng bayan ng Diyos sa ilalim ng kanyang presensya. Hindi ba si Christ bilang final Moses ay nagtuturo sa mga bundok at binibigay niya yung kanyang law sa kanyang people sa taas ng bundok? Kung saan nagko-connive yung heaven and earth. Ito'y larawan ng end times. At dahil po, typology ng Exodus sa panahon ni Moses, ang new Exodus na gagawin ni Jesus. May new Exodus, di ba? Last week na sermon natin. Ganito rin ang makikita natin sa panahon ni Jesus. Sobrang dilim ng massacre na inutos ni Herodes, pero gaya ng sinabi ni Apostle John, the darkness cannot overcome the light. John 1:5. Nakakatawang isipin in a holy way na sa kabila ng political power, religious influence, hierarchical control ni Herodes, hindi niya nagalaw kahit isang buhok ng baby boy na yon, sapagkat hindi po napipigilan ng plano ng Diyos. At mahalagang maging malinaw sa atin ito. Hindi po namatay si Kristo dahil sa kagustuhan o kakayahan ng tao. Namatay ba si Kristo sa end ng story? Look at the story. I-walk through ko kayo sa story. Mula bata pa siya, oppressed na siya, di ba? Nung lumalaki siya, oppressed na siya, di ba? Puro darkness ang kalaban. Nakita natin sa Gospel of Matthew. Yung bayan niya, yung family niya, yung religious leader, lahat kalaban niya. Tama? And then, nasa krus siya. Para bagang, kung titingnan natin sa ating lens, na hindi natin nakikita yung full revelation ng Diyos sa Scripture, para bagang nagtagumpay yung darkness. Parang ganun yung story eh. Di ba? Pero tandaan natin, hindi pala siya namatay dahil kagustuhan o dahil sa kakayahan ng tao. Hindi siya biktima ng political oppression, ng religious persecution, o violence ng mankind. Hindi siya biktima ng lahat ng ito. Malinaw ang sinabi ni Jesus sa Gospel of John, John chapter 10 verse 18. No one takes my life from me, but I'll lay it down of my own accord. Walang makakaagaw ng buhay ko kung sa ko itong bibigay. I have the authority, meron siyang kakayahan to lay it down, and I have the authority to take it up again. May kakayahan akong ibigay at kunin itong muli. Ibig sabihin, ang krus ay hindi aksidente at hindi pagkatalo. Ito ay isang kusang loob at makapangyarihang pagsunod ng anak sa kalooban ng Ama. Sinabi rin ng kasulatan na ang lahat ng ito ay nangyari ayon sa itinakdang layunin ng Diyos. Look at Acts chapter 2 verse 23.
This Jesus, delivered up according to the definite plan and knowledge of God. Etong Jesus na ito ay pinapatay in accordance saan? Definite plan and foreknowledge of God. Dinesenyo ng Diyos na mamamatay siya. Hindi siya biktima ng kahit anong karahasan or political oppression. No, hindi ganun ang story. Kaya ang kamatayan ni Jesus ay hindi simpleng gawa ng kasamaan ng tao. Ito'y bahagi po ng walang hanggang plano ng Ama para sa isang dakilang layunin. Anong layunin yon? Ang kaligtasan ng kanyang bayan. Ano bang kailangan ng kanyang bayan para maligtas? Anong kailangan doon sa Exodus, sa Passover feast? Blood. Blood ng ano? Ng sinless Savior. Paano magiging sinless ang isang tao kung meron siyang federal headship o under siya sa federal headship ni Adan? Lahat ng lalabas kay Adan, sinner yan. Paano magiging sinless yung ipapako sa krus kung under siya ng federal headship ni Adan? Hindi pwede. Paano siya magiging sinless pag hindi siya under sa federal headship ni Adan? Paano? Meron mang taong hindi galing sa federal headship ni Adan? Meron. Kapag pinanganak siya ng isang birhen. Kapag hindi siya result ng reproduction ng isang lalaki at isang babae, nagmula talaga siya sa Diyos, hindi siya konektado kay Adan. Unlike us. Yun ang dapat maalala natin tuwing Christmas eh. Saan siya galing? Galing ba siya sa sinful flesh, sinful loin ni Adan? Hindi. Pinanganak siyang birhen. Pinanganak siya ng birhen. Wala siyang sin. Hindi siya konektado kay Adan. Unlike us, na merong sinful inclination, hindi ba? Sa krus, nagtagpo ang kasamaan ng tao at sovereign grace ng Diyos. Sa tagpong yun, wickedness of man, sovereign grace ng Diyos, sa krus, sa palagay nyo, tatanungin ko kayo ngayon, sino nagwagi? Yes, mula sa kanyang salita, it is finished, it is done. Paid in full, bayad ko lahat. Lahat ng mananampalataya sa akin, ligtas. Lahat ng mananampalataya sa akin is under my federal headship. Think about that every time we celebrate Christmas. Think about that. Ito ang nagbibigay sa atin ng matibay na assurance kung ang kaligtasan natin ay hindi nakaasa sa kapangyarihan ng tao, kundi sa kusang loob na pagsunod ni Kristo sa plano ng Ama. Siguradong sigurado ito. Bakit tayo may assurance? Dahil po kusang loob na sumunod ang ating Panginoong Hesus sa plano ng Ama. We are justified by faith in Christ. Walang makakabawi ng buhay na ibinigay ni Jesus para sa atin. Mga kapatid, nung sinabi ni Jesus, nung sinabi ng salita ng Diyos, sino mang manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Think about that phrase. Ano ang pinaka-tragic na pwedeng sapitin ng isang tao sa natural na kalagayan? Death. Mas matindi yan sa problema mo ngayon. Buhay ka pa, di ba? Wala akong pera, buhay ka pa, di ba? Ang pinakamatindi mong pwedeng harapin is what? Death. Pero nasabi ng Diyos sa atin, nasabi ng salita ng Diyos, sino mang manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Look at those praise. Think about that. At mga kapatid, nung sinabi yun ng Diyos, kredibilidad niya ang nakasalalay diyan. Kung tingin mo na wala ka sa church dahil sa ganitong paraan, kung tingin mo na wala na kaligtasan dahil sa ganitong sitwasyon, hindi ka talaga nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan ka, paano nawala yung sa'yo? So kung nawala yung sa'yo, nung wala ka sa church, nang hina ka yung so, don't blame it. Don't blame God. It's just so happy na hindi ka nananampalataya sa mabuting balita niya. And this Christmas, the Lord is calling us once again na tingnan natin yung kanyang pangako at umasa tayo sa pangakong yon. Upang ano man ang kaharapin natin sa buhay sa mga susunod na panahon, lagi nating maalala, hindi.
I am no longer live, but Christ live in me. Nung pumunta kami ni Sister Rose doon sa Puritan Seminar, by the way, announce ko yan mamaya. Yung naging teacher namin, estudyante nila Joel Bicky. Sa bahay doon nila, pang 5th generation na siya ng reform eh. So medyo matagal na. Mula pa noon, reform na sila. May nakasulat sa bahay nila, Galatians 2:20, I no longer live but Christ lives in me. Pero pinapalitan nila yung I doon. Papalitan mo ng pangalan, lagi mong babasahin yun. Diba? Like, for example, June is no longer live, but Christ live in June. As a reminder, what is our hope in Christ? Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo nabubuhay sa akin, sabi ng ating Apostle Paul. Yun din dapat ang ating maging pinanghahawakan tuwing Kapaskuhan. Kaya ngayong Pasko, mga kapatid, habang ginugunita natin ang pagsilang ng tagapagligtas, alalahanin natin ito. Ang sanggol sa sapsaban ay ang kaparehong hari na kusang loob na naglakad patungo sa krus, at siya rin ang buhay na Panginoon na muling babalik. Ang Pasko ay nagsisimula sa sapsaban, pero nagtatapos po sa walang hanggang kaligtasan at kalwalhatian ng hari na nagtagumpay. Dito makikita natin ang Christ-centered fulfillment ng redemptive history. Ang Israel ay nilabas mula sa Egypt papunta sa Promised Land. Si Jesus naman ay nilabas mula sa Egypt papunta sa cross. At sa cross, doon niya hinarap ang tunay na kadiliman. Doon niya naranasan ang totoong exile, ang pagkahiwalay. Doon niya dinala ang covenant curse na dapat ay para sa atin. At ang sabi pa nga ng Isaiah chapter 53 verse 5, He was pierced for our transgressions. Kaya ang final Egypt ay hindi na isang lugar sa mapa. Ang huling Egypt ay kasalanan at kamatayan. At doon mismo nagtagumpay si Jesus. Kung ikaw ay nasa dilim, tandaan natin ito. Ang tagapagligtas natin ay hindi natakot pumasok sa kadiliman. Christmas reminds us that the light entered the world at hindi ito kailanman nagapi o natalo ng dilim. At higit pa rito mga kapatid, may hinaharap po tayong inaasahan. Ang Jesus na dumating sa kababaang loob ay babalik bilang hari ng glory, kalwalhatian. Ang liwanag na sumilang noong unang Pasko ay pupunuin ang buong creation ng liwanag sa kanyang pagbabalik. Ito po ang ating eschatological hope, ang ganap na pagkatatag ng kanyang kaharian kung saan wala ng kadiliman, wala ng kasalanan, at wala ng kamatayan ay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At panghuli, ang Pasko ay hindi lang po kwento ng kapanganakan. Ito ay kwento ng isang hari na pumasok sa kadiliman ng Egypt, ng isang anak na tumupad sa tipan na hinihingi, at ng isang tagapagligtas na nagdala ng liwanag sa kadiliman. Ngayong Pasko, hindi lang tayo inaanyayahang humanga. Tayo po'y tinatawag na sumamba tulad ng mga magay, magsisi, magtiwala sa hari na lumabas sa Egypt para sa atin, at muling babalik para tapusin ang kanyang gawain magpakilanman. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin sa biyaya na ipinapahayag mo sa pagsilang ng iyong anak. Salamat dahil sa gitna ng kadiliman ng mundo, ikaw ang nagpadala ng liwanag na hindi kayang patayin ng dilim. Panginoong Yesus, salamat dahil kusang loob mong ibinigay ang iyong buhay para sa amin. Walang taong kumuha nito sa iyo. Ito'y bahagi ng perpektong plano ng Ama para sa aming kaligtasan. Salamat dahil pumasok ka sa aming Egypt, hinarap mo ang kasalanan, kamatayan at sumpa ng tipan na para sa amin upang kami mapalaya at mabuhay. Banal na Espiritu, patuloy mo kaming baguhin habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kristo. Tulungan mo kaming mamuhay ng may pag-asa at pananampalataya, totoong pagsisisi. Hindi lamang humahanga sa Pasko, kundi sumasamba sa hari na isinilang, namatay, nabuhay namang muli, at muling babalik sa kalwalhatian para sa amin. Ama, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga puso, ang aming mga dilim, mga takot at mga kahinaan.
Gawin mo ang mga ito na lugar ng iyong biyaya at kapangyarihan. At habang naghihintay kami ng araw na iyong kaharian ay ganap na mailatag at maitatag, panatilihin mo po kaming tapat, matatag at puno ng pag-asa. Ituon mo ang aming paningin sa aming Panginoong Yesukristo. Lahat ng ito'y hinihiling namin sa pangalan ni Yesukristo na aming Panginoon, ang liwanag ng mundo, ang hari ng Pasko, at ang aming walang hanggang tagapagligtas. Amen.